Sana kapag narinig niyo yung title na to, ay mapag-isipan niyo what God really wants from us. And scripture po natin ay magmumula sa Genesis. So, ang scripture po natin ay magmumula sa Genesis, ngunit bago po tayo mag-continue, magbabahagi lamang po ako ng ilang kaalaman po sa libro ng Genesis. Ang Genesis ay, ang salitang Genesis, ang meaning niya is in the beginning. Actually, nagaling ito sa Hebrew word na Bereshis. The S, hindi sheet ha. Kasi yung sheet na yun is may TH sa last. So, the Genesis is the first book of the Pentateuch or the Pentateuch or Torah, which is the Torah or Pentateuch is the first 5 book of the Old Testament. And sinasabi rin na it has no specific authorship but said to be written by Moses. Sinasabing si Moses ang nagsulat ng librong ito dahil sa familiarity ng manunulat sa Egyptian geography at cultures, at masasabing natin si Moses ay may taglay ng dalawang katangian na ito dahil sa lumaki siya sa pangangalaga sa tahanan ng Peru. It was assumed to be produced sometimes in the 15th century before Christ. And as the whole Pentateuch was written between the Exodus and the death of Moses, which was happened in Deuteronomy, which was assumed around 1400 BC. So, mababasa ang ibang bahagi kong salita sa Genesis chapter 22 verses 1 to 18, and medyo po mahaba ito, kaya sasabihin ko na lang po ang pinakabuod nito, and I encourage everyone na basahin po ninyo ito along the way. So the passage is all about Abraham's faith confirmation, wherein sinubok ng Diyos ang pananalig ng isang ama at pagmamahal nito gamit ang kanyang anak. At makikita natin sa mga pagtugon ni Abraham ang kaluguran ng Panginoong Diyos, na ito rin ang hinihintay at hinahanap ng Diyos na magmumula sa atin ngayon. At sa bahaging ito, ay papakita ko po ang 4 na hinahanap ng Diyos mula sa atin na ipinakita naman ni Abraham sa kanyang tugon. Una, what God wants us is to obey willingly like Abraham. Number 2, to put our whole trust to God and His Word and not to man. And number 3, to fully surrender to God's will and not ours. And number 4, to accept and believe on God's promises. So number 1 po, to obey willingly like Abraham. Gagamitin po natin ang Genesis now 22 verses 2 and 3 na nagsasabing, Then God said, Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. Early in the next morning, Abraham got unloaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. So, itatagulugin ko po. Ito yung time na tinawag
or hinanap ng Panginoon si Abraham at tinawag niya. Sumagot si Abraham at sinabi ng Diyos, sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at sumakay sa asno, kasama si Isaac at kasama ang 2,000 lalaki. May dala silang kahoy na panggato. Sa binasa nating verses, nakita ba ninyo ang tugon ni Abraham? Tanungin po natin ang ating mga sarili, kapatid. Kapag ba sinabihan kayo, halimbawang sinabihan kayo ng Diyos, o sinabihan kayo ng nanay o tatay ng mga anak nyo, na isakripisyo ninyo ang future ng anak nyo, papayag ba kayo? Pag-isipan niyo po ang mga sagot nyo. And, o kaya ipaalaga ninyo sa iba, if hindi nyo kayang mag-alaga ng maraming anak, kakayanin nyo ba bilang isang ina o isang ama? Paano na lang kaya ang pakiramdam ng isang ama na inutusan, ialay ang pinakahihintay niyang anak? Opo, Isaac is ang pinakahihintay na anak sapagkat ang batang Isaac ang ipinangako ng Diyos sa kanilang katandaan. Abram that time was already 99 years old and Sarai, Abram. So, gagamitin ko po ang kanyang unang pangalan na Abram and Sarai was 90 according to the Bible. So, masasabi natin na napaka-imposible na mga anak, di ba? Ang 90 years old na babae. At imposible na rin, siyempre, sa lalaki na mag-100 na. So, pero walang imposible sa Panginoon. Dahil salita niya, ginawa niya. Gaya nga ng sinabi ni Pastor Ken Friday sa amin. Walang rason ang tao. Dahil kapag ginusto ng Panginoon at kalooban ng Panginoon, gagawin niya kahit ayaw mo o gusto mo. So, napansin niyo ba na 2 beses nang sinabi ng Panginoon na your son, take your son, your only son. Diba? Sa pangalawa is your only son. Na kung tutuusin po, alam na natin na meron na siyang unang anak. At yun ay si Ismael. At bago pa po pinanganak si Isaac, si Ismael is already nasa 13 to 14 years old na. Ngunit, as far as God's covenant with Abraham, no, he only had one son. At yun ay nanggagaling na kay Sarah. So, balik po tayo sa response ni Abraham. Sinabi niya na, Abraham, he rose early. No? Sinabi niya dito na, he rose early. So, no sign of hesitation na kahit siguro buong gabi siyang hindi nakatulog dahil anak mo ba naman na ipinangako sa iyo ng Panginoon sa iyong katandaan, ibinigay, tinupad ng Diyos, pero bakit naman hihingin niya bilang alay? Pero Abraham did not debate nor seek counsel from others, nor ask even when he did not understand, or even when he did not feel it. He obeyed God and showed that he unwavering trusted God. Sa panahon ngayon, magagawa ba natin ang pagsunod sa Panginoon? As followers of God, ang hiniling niya sa atin ay mahalin siya at ang ating kapwa na kadalasan sumasablay tayo dahil nauuna ang akin, ang iyo at kanya bago ang Panginoon. Tinatawag na tayong mga Kristiyano pero nabubuhay pa rin tayo sa ating karakter. At tulad pa rin ng dati, walang pagbabago. Masakit pero totoo.
Lalayo pa ba ako? That even I, hindi ko ito pasisinungalingan. But by the grace of God, dekada man, walang tatawa. Ang binilang, sige, years man ang binilang. Unti-unti, ang mga pangit kong ugali ay binago ng Diyos. So, amen. Mga kapatid, we can obey like Abraham. Makakaya ba natin sumunod ng walang murmuring, reklamo o pag-aalinlagan ng gaya ng sabi ni Kristo? Sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. And alalahanin po natin ang sinabi ni Samuel sa panahong hindi sumunod si King Saul sa pinag-uutos ng Diyos noong panahon na pinapuksan niya ang Amalek. Di ba sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel na puksain mo ang Amalek, lahat ng may buhay, mula sa hayop hanggang sa tao, mula sa mga bata hanggang sa pinakamatanda. Ngunit hindi sumunod ni Solomon ang Panginoon. Nag-iwan siya, kinuha niya ang mga pinakamainam daw na mga hayop at iyon ay kanyang inialay. Ngunit sinabi ni Samuel dito, so Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. So, babasahin ko po sa Tagalog, sinabi niya, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa hain, taba ng tupa. Kaya mga kapatid, bilang paalala, no, at bilang pagsunod sa Panginoon, dapat nating alalahanin na ang mga sakripisyo na ating ibibigay o ang sakripisyo na akala natin ay kalugod-lugod sa Diyos ay hindi iyon kakalugdan ng Panginoon kung walang tunay na pagsunod mula sa atin. Kaya kung dapat maging katulad tayo ni Abraham na sumunod, nag-obey, walang pag-aalinlangan na kahit masakit, di ba? Maraming masakit. Masakit talaga kapag umobey ka sa Panginoon, napakasakit. Dahil kailangan mo bitawan ang lahat. Kasi kailangan mo, kapag sinabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, paano ka susunod sa Kanya kung hindi mo bibitawan yung hinahawakan mo, mahal na mahal mo. Di ba? So, and kaya, kapatid, pag-isipan po natin, kaya ba natin mag-obey kagaya nila? And sa number 2 po na hinahanap sa atin ng Panginoon is ang trust o pagtitiwala. To put our whole trust to God and His Word and not to man. At mababasa po natin sa verse 8 na sinabi niya dito, and Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. So nung umakyat sila sa bundok, hindi kasama, or nakarating sila doon sa Moriah, hindi kasama ang mga alipin. Iniwan sila upang umakyat sa bundok at hanapin kung saan yung lugar na pag-aalayan sa Kanya. Ngunit bago ito, bakit ito ang sinabi ni Abraham? Ito ang sinabi ni Abraham sa batang Isaac nung bago siya ihandog sapagkat tinanong siya ni Isaac, Ama, meron na tayong panggatong at meron na tayong apoy. Ngunit nasaan ang tupa? So kaya ito ang sinagot ni Abraham dahil hindi pa niya sinabi kay Isaac na ikaw ang hinihingi ng Panginoon na ialay ko. So, ang sagot is ganoon. Ang Diyos ang magbibigay sa atin. Hindi alam ni Abraham kung papaano ipuprovide ng Panginoon ang ihahain at kung matutuloy man na si Isaac ang ihahain.
Ngunit naniniwala siya sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos na bubuhayin niya si Isaac mula sa kamatayan at hindi siya hihinto sa pagtitiwala sa kanyang Diyos kahit hindi niya alam kung paanong paraan niya tutuparin ang kanyang pangako. Naisip ko din po ito noong panahon na di pa ako nagbabasa ng Biblia at pinapanood ko lang sa mga movies ang story ni Abraham at Isaac. Natanong ko sa isip ko, paano kung hindi nagbigay si Lord ng tupa? Eh di pinatay niya sarili niyang anak. At yun, yung bang na-trauma ka, kasi bata pa ako, pinanood ko din. So, na-trauma ako, paano kung walang tupa? Ang akala ko noon, nag-magic na naging tupa si Isaac. So, syempre pag yung bata ka, iba yung nasa isip mo. And then, tapos natanong ko, saan nanggaling ang tupa? Paano kung hindi nagbigay si Lord ng tupa? Saan manggagaling ang tupa? Magtitiwala pa ba si Abraham sa Diyos kung nagkataong natuloy niya na pinatay niya ang kanyang anak at ialay? Mga tanong na nagpamulat sa mga mata at isipan ko na walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos at katapatan. Katulad nadadiagnose ako ng Big C. Nagtiwala ako sa Diyos. Kasama ng dasal na nilagay niya ako sa sitwasyon na yon at siya rin ang mag-aalis sa akin na may katagumpayan at pagpupuri sa kanyang pangalan. Hindi madali kung tutuusin na nasa kalagayan ka na walang katiyakan. Kung iniisip mo ang lahat ng aspeto ng buhay, ng pamilya, at the same time, iniisip mo din kung kailangan mong maging matatag para sa lahat. And hindi ko kinakahiya to glorify the name of God dahil tinuruan niya ako magtiwala sa Kanya ng lubusan. Dahil sa kabila ng pinagdaanan ko sa mga panahong iyon, na-enjoy ko ang kapayapaan at ang grace na nagmumula sa Kanya. Tulad nga ng sinabi ko, di ba? Ang pagtitiwala lamang sa Panginoon ang nagbigay sa akin ng kalakasan, no? At ng kapayapaan during ng mga panahon. Sasabihin ko, isa yun sa darkest moment ko. Isa rin yun sa pinaka nagbigay sa akin ng time o ng pagkakataon na talagang ibuhos ang buong tiwala sa Panginoon. And sinabi niya nga, kagaya na nga sinabi ng Panginoon sa John 14:1, na let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. And nagtiwala ako sa pangako ng Panginoon na binigay niya sa akin yung sakit na to, siya ang magpapagaling sa akin. Amen. And the number 3, na kung anong kailangan or gusto ng Panginoon sa atin na magmumula ay ang surrender or to fully surrender to God's will and not ours. And mababasa na natin sa verses 9 and 10, sinabi niya, then they came to the place of which God told him, and Abraham built an altar there and placed the wood in order, and he bound Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood, and Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. So, pag sa Tagalog, babasahin ko ulit. Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Inaayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inhiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata. So, makikita natin na Abraham surrendered to God's will. Mababasa natin na kahit ang lugar na pagdadausan ng pag-alay ay itinuro ng Diyos, hindi lamang basta-basta gumawa ng altar si Abraham pagdating sa bundok ng Moriah, kundi may specific talaga na lugar kung saan niya gustong ialay. Di ba sinabi nga ng Panginoon, stop, eto na ang lugar. So, and kung paanong
si Abraham ay sumuko o nagsabit sa kalooban ng Diyos, ganoon din naman si Isaac. Diba? Hindi siya nagtanong na bakit, Ama, bakit mo ako ginapos? Hindi siya nagtanong. And Isaac surrendered and submitted to his father. Obediently, matapos siyang talian sa kamay ni Abraham, Isaac lay down on the wood. Diba? Nung ipapahigain na siya ng ama niya, siya na mismo humiga sa ibabaw ng mga kahoy. Walang pagtutol. Ready to be sacrificed. Makikita natin na si Abraham at si Isaac ay parehong nag-obey, nagtitiwala at sumuko sa kalooban ng Diyos na may kasamang pananampalataya sa pangako niya. Habang ginagawa ko ang part ng surrender na to, naiyak ako ng labis dahil bumabalik sa isipan ko ang time na nakoma ang nanay ko ng 4 na araw. That was 2005. Nasa Mindanao kami ng mga anak niya at nasa Pangasinan silang dalawa ng tatay ko. Walang-wala kami bilang mga anak that time dahil nagkasunod-sunod ang mga dumating na problema sa buhay namin. And talagang yung time na yun, parang nalugmok ako nung nabalitaan ko kasi anniversary ng magulang ko yun. That is April 4. And sa gabi, sinugod siya sa hospital. And madaling araw ng 5, tinawagan kami sa Mindanao na kung pwede daw, binalita yun. Hindi na nagsabi ang tatay ko na pwede mag-isa sa inyo pumunta dito. Ganun pa man, ako nag-volunteer kahit wala kaming pera na pamasahe. Kasi by that time, kung sasakay ka ng barko, 2 gabi ka pa. So 3 nights or 3 days ka sa dagat. So, ang nakasanayan namin is mag-plane. At that time, ang plane fare is napakamahal. But praise God, no? May mga kapatid ang nanay ko na dumamay sa amin at tinustusan ang pag-uwi ko ng Luzon. Ako ang nakatoka para magbantay sa kanya. Ang pinsan ko ang runner namin para maglibot ng mga city at towns along from Pangasinan hanggang Baguio para bumili ng gamot na pantunaw ng dugo na nabuo sa utak niya. But that year, nagkakaubusan ang mga gamot. I don't know why. Ang doktor ng nanay ko is nanggagaling pa sa Manila. Assigned sa doctor sa Del Carmen Hospital. May isa kaming espesyalista na nanggaling sa Manila. And praise God dahil yun ay kasama ng pinsan ko sa I think sa PMH that time. Kahit na marami siyang cases sa Manila, almost every day pumupunta siya sa Pangasinan para lang puntahan ang nanay ko. And sa 4 na araw na yon na nakahiga siya, diba, napakahirap bilang anak na nagbabantay. Mag-isa ka lang, hatiran ka ng gamot, pupuntahan ka lang. Kasi kailangan namin talaga ng may, kumbaga, nandoon ako, pero yung mga kailangan ng tatay ko na mag-provide. So by that time is, takot na ako. I am already a Christian, but then, takot pa rin ako dahil, ayaw, di ba, parang masakit na isipin na mawalan ka ng magulang. And sa 4 na araw na yun, walang nagbago sa sitwasyon ng nanay ko. At parang yung mga katabi niya sa ng mga kama is unti-unti nawawala kasi halos same sila that time nung summer na yun. Marami. Parang hindi ko nga alam kasi sabi nila halos daw sa Pangasinan is magkakasabay ang mga tao na stroke, na gano'n. So, kahit na natakot ako ng that time na yon, at habang nakaupo ako sa tabi ng nanay ko kasi
di ba, ang liit ko tapos ang hospital bed is mataas. So nakaupo. Tapos ang binibigay lang sa inyo talaga is upuan. So siyempre umupo ako sa tabi ng nanay ko para yung bang mayakap ko siya, ganon. And kinausap ko siya, at sabi ko, Nanay, samahan mo ako magdasal. Ang dasal ko, sabi ko, Lord Jesus, minsan ko nang hiningi sa'yo ang buhay ko. Kasi, before ako mag-college, akala nila mamamatay na rin ako. So, yung time na yon, bago ako nasalinan ng 12 bags na dugo, sinabi ko talaga, Lord, kung kukunin mo na ako, pwede bang hingin ko na lang yung time na to, na wag mo na. Hayaan mo munang mabuhay pa ako kasi ayaw kong maiwan ang nanay ko ng matanda, na tatanda ang nanay ko na wala ako. So, di ba, ayaw kong masaktan ang nanay ko, lalong-lalo na ang tatay ko. Kasi sabi nga nila, paborito ka ng tatay mo pero parang mali. So, sabi ko sa kanya, Lord, kung masyado nang nahihirapan ang nanay ko, imagine mo from ilang kwarto, ilang kama sa isang room. Kasi napakalaki ng room nila, so parang nasa 6 yata that time. Tapos sa ibang rooms, makita mo dalawa, minsan nagiging dalawa na lang sila, nagiging 3 ulit sila. So, sinabi ko, Lord, kung nahihirapan lang ang nanay ko, ibibigay ko na sa inyo ang desisyon. Nasa kalooban ninyo ang aming kahantungan. Masasaktan man po kami na maiiwan, pero mas masasaktan kami makita siya na naghihirap. Dahil sinabi rin ng doktor niya na kung mabubuhay or magigising man si nanay, is baka maaaring magiging lanta na siya. So, mas mahihirapan siya. Dahil every time pupunta ang doktor doon, iaalog niya ang nanay ko, sasampal-sampalin niya. Para, sabi ko, bakit nasampal mo doktor ang nanay ko? Pati hindi nasaktan siya, di ba? Kasi ang lakas ng laban, marinig mo talaga, hindi lang yun ako ganun-ganun, hindi. Kasi talagang ganun, as in, oo, tapos ako, syempre, bata pa ako noon, parang gusto ko, bagay mo rin kaya ako doktor na to. Ginagawa na, sabi niya, kasi para daw, sabi ko, bakit, pinatanong ko, bakit ginagawa niya? Para daw ma-stimulate. Tapos sabi ko, oh, sige. Pero sabi, kaya nga, di ba? Oo, imagine mo kung sa 4 na araw na pumunta siya, kasi, pero yung first day kasi, wala tayo, 4 na araw na pumunta siya everyday na, Nay, o di ba kasakit? So, pero, pero may karugtong yung dasal ko na yun. Hindi nagtapos doon. Sinabi ko rin sa Panginoon, ngunit kung kalooban mo, mong makapiling pa namin siya, nawa magising siya sa panahon, itinakda mo. And bago dumating ang ika-6 na araw ng pagka-stroke ng nanay ko, ay iminulat niya ang kanyang mga mata. And napakabuti ng Diyos. Dahil hanggang ngayon, though tamad na ang nanay ko maglakad, dahil nga mabigat na daw ang katawan niya, but then praise God, dahil kapiling pa rin namin siya. And patuloy pa rin siya nagiging pasaway. Mga kapatid, madami at iba't ibang paraan ng Diyos para matutunan nating ilatag at isuko ang lahat sa Kanya. Maybe isa sa atin ngayon ay tumadaan sa sitwasyon na napakabigat at napupumilit na kayanin ang mga bagay. Ngunit isa lang ang tanging masasabi ko. Bitawan mo ang mga kabigatan iyan sa mga kamay ng Diyos at makakamtan mo ang katiwasayang hindi mabibili ng salapi o mapapantayan ng kahit inong material na bagay. Kaya nga sa atin na mga anak ng Diyos na nagmamatigas at ayaw isuko sa Diyos ang mga bagay na ating dinadala, lagi tayong nadadapa, nadidiskaril at nalulugmok sa buhay.
ayaw kong sabihin amen. Dahil gusto kong pag-isipan natin at isapuso natin na ganyan ba ang nangyayari sa akin sa mga panahon ito. At may mga pagkakataon sa buhay na tayo ay sumusuko kung parehong ayaw mong makita ang bukas, na yung pehong ayaw mong makita ang bukas kasi nawawalan na ng pag-asa. Pero mga kapatid, lagi nating tatandaan, hindi kailanman ipapahamak ng Diyos ang sa Kanya ay nagpapailalim o sumusuko sa Kanyang kalooban. Amen. At katulad ng sinabi ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which is now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, habang binabasa ko tong verse na or tong scripture na to, naluha ako. Kasi, di ba sinabi niya na hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. And habang ako'y nabubuhay sa daigdig, mamumuhay ako sa pananalig sa Diyos na umiibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Isipin niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon para buhayin tayo mula pagkabata hanggang ngayon. Nung tinanggap natin ang Panginoon, diba, nasa atin na ang banal na Espiritu, sinamahan na tayo ng Panginoon, kasama-kasama na natin ang Panginoon. Nabubuhay ba tayo ng katulad ni Paul na si Kristo na nga ang nabubuhay sa atin? O tinanggap lang natin ang Panginoon sa bunganga at hindi sa puso? Naluluha ako dahil yung buhay ni Paul is grabe. Bilang pagsuko na sa kalooban ng Diyos, tinalikdan niya yung kanyang mataas na posisyon. Tinalikdan niya ang pagiging persecutor ng mga Kristiyano at pinalitan niya ito ng isang maalab na pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang salita at kautusan. Di po ba? Amen ba mga kapatid? Amen. Gusto niyo rin bang maging kagaya ni Paul na pagkatapos na mamuhay sa kadiliman, binigyan ng kaliwanagan, at namuhay kasama ang Panginoon? Gusto niyo rin po ba maging kagaya niya? Amen. Amen. So, sa pang-apat po, na kung ano ang kalooban ng Panginoon o gusto ng Panginoon para sa atin is to accept and believe. To accept and believe on God's promises. Sa verse 15 to 18, sinabi dito, Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, By myself I have sworn, say the Lord, because you have done the thing and have not withheld your son, your only son. Blessing I will bless you, multiplying I will multiply your descendants as stars of the heaven and as the sun which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. So, makikita natin mga kapatid na dahil nga sa pagsunod, sa pagtitiwala at pag-surrender ni Abraham, nagkaroon siya ng blessing. At ang blessing na to ay actually pinauna na ng Panginoon. I think it's in the Genesis chapter 17 or 16 ba? Or 16 nung nag-promise ang Panginoon sa kay Abraham na bibigyan niya ng anak si Sarah and Abraham. And then
dahil sa kanyang pagsunod, is blessed siya ng Panginoon. Di ba sinabi niya dito, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin at langit, sa langit at buhangin sa dagat. And sinabi niya pa dito na sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. Amen po ba? So, dito natin makikita ang pagtawag ng anghel ng Yahweh kay Abraham. Di ba? Matapos siyang pigilin sa pagpatay doon sa kay Isaac at ipahayag ang mga pagpapala na kanyang nakamtan dahil sa kanyang pagsunod, pagtitiwala at pagsurrender sa pangako ng Panginoon. At sa kabila ng hirap ng sitwasyon na inaatin sa kanya ng Panginoon ay ginawa niya dahil sa paniniwala at pananampalatayang hindi natitinag or unwavering faith. Mga kapatid, sinunod at isinuko ni Abraham ang lahat ng utos ng Diyos dahil sa kanyang tiwala at pangako ng Panginoon na sa pamamagitan ni Isaac magmumula ang iba't ibang lipi at nasyon. Kanya itong tinanggap at pinaniwalaang mangyayari. Mamatay man si Isaac bilang sakripisyo ay bubuhayin naman siya bilang sagot sa pangako ng Diyos. At para sa akin, ang isang pinaka-perfect example sa lahat ng ito ay ang ipinakita sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang tao at anak ng Diyos, sumunod siya sa kalooban ng Ama. Nagtiwala sa pangako ng Diyos at nagpaubaya sa plano ng Diyos. Pero sino ba tayo na tao na pinili niya at pagsakripisyuhan ng kanyang buhay at ng kanyang pagka-Diyos? Tayo na sadyang makasalanan, na kung tutuusin, panggatong na lang tayo sa lawan, na lamang tayo sa lawan ng apoy. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay malawak at walang katulad. Inibig niya tayo sa kabila ng ating pagkamakasalanan. Maraming pangako at sagot na nagmumula sa Diyos, and that it will come to pass in God's perfect time. And it is on us if we accept it and believe them with faith. Like my testimony about me having a cancer, which is a very unstable and unpredictable disease. Kahit sabihin na natin, may mga treatment, may gamot na ang cancer. Yes, ngunit hindi mo agad, di ba, hindi naman agad-agad na da-diagnose ang cancer katulad lang ng ubo. At sabihin na natin, it's unpredictable and unstable. Dahil kapag sinabi nga ng mga ibang doktor, na kapag napakialaman ang mga malignant cancer cells is, di ba, mabilis ang pagkalat niya. Mabilis daw ang pagkalat ng mga cancer cell once na napakialaman ang mga ito. Hindi ako nagpadala sa mga plano ng kaaway using people around me, enticing me to undergo treatment na para sa akin ay nasa stage of experimental pa lamang. Ang dasal ko kay Lord during that time is ipadala mo ang mga taong gagamitin mo upang tumulong sa kagalingan ko. Dahil alam ko na at tinanggap ko at pinaniwalaan ko na pinagaling na ako ng Panginoon. Hindi man sa physical that time, kundi sa spiritual. At yon ang higit kong pinanghahawakan at higit kong kailangan sapagkat mawala man ang katawang lupa ko, mabubuhay naman ang espiritu ko kasama ang Diyos na may likha sa akin. At glory to God that this year is the 4th year that I am keep on telling how my test become my testimony of victory of God in my life. Faithfully accepting and believing His promise that He will keep me. And He will be gracious to me. He will lift His countenance upon me.
and give me peace. Kapatid, kung ang mga ito ay tinupad ng Panginoon sa buhay ko at sa iba pang nagkatagumpayan at iba pang maraming pinagdaanan, ang katagumpayan sa Diyos, ito rin ay mangyayari sa inyo. Kung kailangan lamang nating baguhin ang ating puso at maaari nating baguhin ang ating kinakasadlakan kung ano man tayo ngayon. Ang kailangan natin is mag-obey gaya ni Abraham, ang magtiwala ng walang pag-aalinlangan sa Panginoon at sa kanyang mga salita, and to fully surrender to the will of God, and to accept and believe unto His promises. And dito na po ako magtatapos. Maraming salamat. Nawa ang salita ng Panginoon Diyos ay tumimo sa puso ng bawat isa.